itong ating politika na haluan na ng puro artista, di ba? So, pati na ang mga issue ng politika nahahalo na sa artista. At ang artista humahalo sa issue ng politika. That is the trend for 2015. So, kung gusto mong sumikat, ikaw na artista, makisawsaw ka sa politika. Tsak yun, sisikat ka. Yun ang trending ngayong 2015. Yung mga sikat na artista na nandun na naka-establish ng pangalan kagaya ni Nora Honor. Sabihin pa natin na si Nora Honor, nagkawindang-windang ang buhay niya before. Pero still, babaon si Nora. Yan ang naging, uh, yan ang nakita ko sa pangalan niya for this 2015. Sisirain at sisirain siya, pero still may tao maniniwala sa kanya. Because Nora Honor is Nora. Siya yung tipo ng legend. Maraming darating sa kanya pang project, kahit pa siya sinisira. Kahit papasira na raw ang buhay niya, sabi ng iba. And dahil si Nora Honor, para siyang may helping, yung angel, na lagi siyang tinutulungang makabangon. At meron din namang humihila sa kanya pagbaba. Kinakailangan maging maayos ang lahat. Si Sharon Cuneta, yung sa health niya, ang masasabi ko lang, talagang dapat mas maging puspusan siyang gumamit ng yoga or exercise. Anything na magiging mabe-benefit ang kanyang health kasi kailangan niya talagang mag-lose ng weight. Through the manifestation ng 2015 sa kanyang aura, hindi ito appropriate sa heart system niya, sa cholesterol, uric acid, and sa sugar level. Mas mabuting mag-focus siya sa health. Maging conscious siya sa lahat ng kinakain, and kung kaya niyang mag-enroll talaga, nagkaroon ng physical fitness sa sarili niya, mas maganda. At 2015, maglulose siya ng weight. Kasi itong 2015 sa kanya, nasa critical kasi yung cholesterol niya at uric acid. Tungkol naman sa kanyang pagiging artista, magkakaroon siya ng isang TV sitcom, madadagdagan ng TV sitcom niya, ang program niya. Pagkatapos may mag-o-offer sa kanya ulit ng panibagong pelikula kung saan talagang mailalabas na naman niya pagiging best actress niya. Maaari pa nga maging kasama niya dito ang mga bagong bituin ng mga bata na sumisikat. Nakita ko sa kanya kasi na magkakaroon ng program na ilalabas ito, I think panggabi to. Kung ipupush lang ito talaga, magmamaterialize to. Si Chris Aquino. Chris Aquino is a foundation. Ano na siya, pundar, kumbaga. Pilar na siya ng industriya. So kahit sirain siya, mananatili siyang Chris Aquino. At ang maganda kay Chris Aquino, she know how to establish ng kanyang sarili. At si Chris Aquino ang tipo ng tao, what you see is what you hear and what you get sa kanya. Hindi siya maldita. Presumption ng ibang tao is maldita siya kasi direct to the point siyang tumira. At walang preno. Sometimes nakakasakit, pero kung i-evaluate lang natin, totoo yung sinasabi niya. Mas sisikat si Chris Aquino sa ginagawa ng taong pagkikriticize sa kanya. So kung galit ka kay Chris Aquino, huwag mo na siya i-criticize, paano siya sumikat. Si Dingdong Dantes at saka si Maria Rivera, mag-work ang kanilang relationship at baka mabiyayaan sila ng baby. Hindi ko nakikita kung this year o next year. Kasi talagang rest lang talaga ang kailangan nila, pero nakikita ko magiging happy yung kanilang marriage. Kasi fighter si Marian, hindi niya basta-basta gigive up ang pag-ibig na talagang winork out nila lang. Kung sino man na may pagkakamali, laging andun yung understanding. Kasi siguro pagod na rin sila sa litanya ng mga artista na we are just an artist. Ingatan niyo po yung mga bagong sumisikat na kabataang artista. Tatlo dyan ang nakita kong magbubunti. Para sa akin, dinidiscourage ko yun. Kasi ikababagsak yun ng kanilang career. Harapin nila kung anong nagawa nila. Then, baka lalo pa silang sumikat. Ingatan po natin ang ating mga kabataang artista rin na lalaki. Kasi some of them will involve in a drugs, accident, and one is may involved, bata po ito, may involved sa sinasabing scandal.
para po sa mga kabataan na artista, beware. And lagi kayong lalapit sa mga magulang. Hindi ibig sabihin na kumikita na kayo, maganda ang kita ninyo at sumisikat kayo. Eh, wala ang guidance dapat ng magulang. Dapat laging nandyan. Daniel Padilla, naku, ingat for accident ha, kasi uh, sa totoo lang, mabilis ang action, mabilis ang bagay sa'yo. Pero, masisikat ka pa kung mas lalo mong pakikinggan ang nanay mo. Talagang iingatan ka ng nanay mo. Although ang nanay mo, ang best friend mo, siya rin ang magiging mag-criticize sa'yo, pero siya rin ang dapat mong pakinggan. Lalo na't ngayon nakikita ko na talagang bumibilis at dumarami ang gustong magpabagsak sa'yo. Robert Padilla, yung health niya talaga. So, kailangan niyang ingatan ang health niya, especially yung organs niya sa loob. More on water siya. Mag-water therapy siya. At mag-ingat siya sa lahat ng nakakasalamuhan niya. Kasi parang something in paranormal yung sakit niya. Angelica Pangilinan. Yan, in love na in love talaga siya kay John Lloyd. Pero ang sinasabi ko nga, hindi natin may pipilit na kayo ang destinasyon kung talagang kayo. So sa ngayon, i-ano nyo muna ang isa't isa. Enjoy nyo ang isa't isa. Kung talagang kayo, pero nga may nakikita ako na parang cool off, then mala yung relasyon. Maaring yung cool off na yun is magkakala yung relasyon. Mano nyo, ma-work out, then magkasundo. Basta medyo magkakaroon ng konting shaking ang relationship na pag hindi iningatan, magto-turn into breakout. Si Rupa is a fighter, lalo na nandyan ang kanyang mommy. Ay, alam ko naman si Annabelle, naku, wag mo salingin ang aking anak, sabi niya. Ang salita, wag salingin ang kanyang anak pag ipagtatanggol niya, which is talagang kilala ko na lahat gagawin niya para sa anak. Si Rupa, kailangan niyang mag-ingat kasi sa mga skandal. Lalo niyang pakinggan ng nanay niya kasi yung nanay niya talagang iingatan siya, ipa-fight siya hanggang sa dulo. May nakikita akong kasalan this year 2015 na magiging bongga rin. Hindi ko, parang komedyante siya eh. Ikakasal sila na talagang solemnly sila. Sila talaga. Tsaka sa mga talagang matatanda na nating artista na alam naman natin na kapag umiidad ay doon papunta. Ingatan niyo po ang health niya, especially Gloria Romero. Ingatan niyo yung health niya. Kasi lalo siyang lagi magpa-check up. Kasi para may nakikita ako sa something sa heart niya, sa dugo niya. Marami pa ang nakita ko na komedyante na parang hindi okay this year for their life. Kasi parang naabuso nila ng bisyo ang kanilang mga sarili. Ano ang maganda ngayong 2015? Piliin na lang kung ano ang tama at i-avoid kung ano ang mali. At kung mayroon mang nagawa ng mali, try to reach out